Si Paul George, opisyal lang nag-decline ng player option at papasok ng free agency. 3 teams ang makikipag-meeting kay PG, ang Clippers, Sixers at Orlando Magic. Yung Clippers pwede na makipag-usap kay PG ngayon bago dumating yung July 1, 6 AM PH time para makapag-sign. Actually, verbally agreement lang ang pwede mangyari. Sorry, verbal agreement pala. Bukod sa mga teams mag-uunahan kay Paul George, mag-uunahan din si Sham at si Woj kung saan mapupunta si PG. Ito ay sa report. Actually sa free agency parang playoff series yun kina Woj at Sham. Ang nagiging resulta pa, tampering ng team. Ilang taon na sa NBA draft na nababawasan ng 2 pick kada taon. Kapag naman tiningnan ang paboritong team ni Gerardo, ang Clippers, nagkaroon doon ng cap room dahil nag-decline si PG na mahigit $48 million na wala yung kontrata niya sa bilang. May chance ngayong makapagpapirma ang Clippers ng ibang player. Kung sakali naman magstay pa rin si PG, makakapirma pa rin naman siya dahil meron silang bird rights kay Paul George. Last year, nahirapan yung ibang mga teams dahil sa bagong CBA. Nawawala kasi yung mid-level exception na contract. Pwede kasi makakuha no ng isa pang big time player. Kaya si Russell Westbrook nag-accept ng player option sa Clippers na sabi nung nalaglag sila sa playoffs, aalis si Westbrook at hahanap ng ibang team na may magandang role at magandang contract. Pero mahirap kasing umalis ngayon. Iba pa rin kasi yung taktika ng mga teams. Dalawa na yung iniiwasan. Tulad ng ginawa ni LeBron, nag-decline siya ng player option, nagkaroon tuloy ng cap room sa Lakers. Base kay Rich Paul ang magiging sunod na contract ni LeBron, base kung makakakuha ang Lakers ng impact player. Prioritize ng Lakers yung roster improvement dahil nag-decline si LeBron, makakapagpapirma sila ngayon ng full mid-level exception. Base pa kay Rich Paul at Dave McMenamin ng ESPN, ito yung mga players na kapag nakuha ng Lakers, magpapababa or kukuha ng pay cut si LeBron. Kasama doon si James Harden na posibleng ma-operan din ng Clippers since meron din silang cap room dahil kay PG, pwedeng hindi mag-decline kasi si PG noon. Pero dahil sa cap room, ito yung tax, hindi yung salary cap, nagkaroon ng possibility magstay si Harden. Kasama doon si Jonas Valanciunas na naghahanap pa rin ng center ang Lakers kapalitan ni Anthony Davis or makakasama niya. May big man naman dati pa ang Lakers na kinukuha, hindi naman ginagamit. Yung isa pa doon si Klay Thompson. Ang Golden State kasi, based sa report, nagre-ready na para sa sign and trade para kay Klay. May mutual interest na din si Klay sa Lakers. Kasama doon ng Dallas na 2 teams ngayon ang may chance makipag-meeting kay Klay Thompson. Magpapababa ng kontrata si LeBron kapag nakuha ng Lakers yung isa sa 3 players na nabanggit. Kung wala, tuloy pa rin ang kontratang hinihingi ni Rich Paul. Siyempre para kay LeBron yun. Dahil nagkaroon ng cap room yung Lakers sa pag-decline ni LeBron, hindi pa tuloy sigurado yung Dallas dito kay Klay Thompson. Pagandahan na lang ng offer sa role. Ito naman yung nagpagulo sa Miami Heat. Dahil si Tyler Hero pumirma ng contract extension noong 2022, nasa ikalawang taon na siya ngayon papasok ng 2025. Nung pumirma si Hero, wala pa nung bagong CBA rule, yung first at second tax threshold. May bonuses kasi si Hero noon na $2.5 million kada taon. $1 million kapag naging MVP, 1.5 million kapag Defensive Player of the Year, $1 million kapag All-NBA first at second team, at $500,000 kapag third team. Makakakuha pa si Hero ng bonus kapag nakalaro siya ng 75% ng regular season game, at least 62 games yun. Dahil sa bagong CBA, yung bonus ni Hero na $2.5 million or mahigit pa ay maisasama ngayon sa tax. Welcome to PH, yung bonus na may tax ngayon. Naglagay ang Miami Heat ng bonus na malaki na sa kontrata, parang imposible pang makuha ni Hero, yung MVP or kaya Defensive Player of the Year. Baka sabihin naman ng iba, sobra ka naman kay Hero. Yung 62 games nga, pahirapan na makuha ni Hero yon kada season. Yung bonus ni Hero makakaapekto sakali kung isasay na Miami si Caleb Martin. Pwede kasing magbitaw pa ng ibang player ang Miami para makover lang yung $2.5 million na bonus ni Hero na kasama na ngayon sa tax.